Bago natin basahin ang sulat ng listener natin na si Dong ay bigyan muna natin ng mainit na pagbati si Alexis Tabalbag from Canada, si Helen Delos Reyes from Dubai at kay Seymour Pancho ng La Union. Kung gusto nyo ng greetings ay mag-comment lang kayo sa ibaba. Ang sulat natin ngayon ay galing kay Dong from Abra. Mang Tomas, kamusta kayong lahat? Gusto ko din sanang magawa ninyo ng animation ang aking talambuhay. 33 taong gulang na ako, pero sisimulan ko ang sulat ko noong 26 pa lamang ako. Mag-asawa na kami ng aking asawa na si Ana. Ganito ang simula, Mang Tomas. Anong gusto mong bibilhin ko na ulam natin, my loves? Kung gayon ay pupunta ka sa palengke, Oo, ano ang gusto mong bibilhin ko para sa'yo? bumili ka na lamang ng karne at gulay. Parang ang dami mong pera, ah. Nakuha ko ang paluwagan namin ng mga riders, kaya meron akong pera, kahit papano. Bigyan mo din ako ng pera kung ganon. Talaga naman na bibigyan kita. Bibili lang ako ng mga kailangan natin dito sa bahay. Pagkatapos ay ibibigay ko sa'yo ang matitira. Ano, maliit na pera na lamang ang ibibigay mo sa akin? Hindi bale, kasi para sa bahay naman ang bibilhin ko. Ayan! At nakaluto na ako ng pagkain namin, kahit sa panggabi, ay mayroon na din. Nakaluto ka na pala. Mabuti naman kung ganon. Oo, kaya tawagin mo na ang anak natin. Parang alam ko na ang dahilan, kaya nagluto ka na. Meron na naman kayong pupuntahan ng mga kasama mong mga riders. Isang beses lang naman sa isang buwan kami. Nagre-rides, pampatanggal lang ng stress. Ganyan na lang palagi. Yung mga kasama mong riders ang mas gusto mong kasama. Sila na lang kaya ang asawahin mo. Si Ana naman? Hindi maganda yan sinasabi mo? Paano ganyan ka naman palagi? Lagi kang wala dito sa bahay? Kasi lagi mong kasama ang mga riders mo. Isang beses nga lang sa isang buwan. Tara na at kumain na tayo. Tawagin mo na ang anak natin. Huwag ka nang magagalit diyan, my loves. Anong kailangan mo, Bert? Bakit nandito ka? Nandito ako, Ana, para sunduin si Dong. Kayo nga mga kaibigan niyang riders ang bad influence sa asawa ko. Hindi sana laging lumalabas si Dong kung hindi dahil sa inyo. Hindi naman palagi, Ana, kapag may bakanteng oras lang kami. Pantanggal lang ng stress sa trabaho. Anong klasing rason yan? May pamilya naman kayo. Dapat sila ang inaasikaso ninyo. Bakit kulang pa ba sila na pantanggal ng stress? Kung hindi dahil sa inyo, hindi lalabas si Dong. Sana ay meron siyang oras sa amin na pamilya niya. Pero dahil sa inyo, sumasama siya sa inyo. Mas mahalaga na kayo kaysa sa amin. Talaga pala na aalis ka, Dong. Oo, kasi hinihintay na nila ako. Sige, sila na ang asawahin mo. Ano ba naman yung pananalita mo, Ana? Sila naman ang lagi mong kasama, masaya ka sa kanila. Kaya asawahin mo na sila. Ang pangit ng ganyan na pananalita mo. Siya nga pala. Pupunta kami sa Pangasinan, sabihin mo ang gusto mo para iyon ang bibilhin ko para sa iyo. Parang tigre naman ang asawa mo, Dong. Iyong mga nanlilisik niyang mga mata, nanlilisik kaninang nakikipag-usap sa akin. Hayaan mo na lang siya, Bert. Sana ay maintindihan at pagpasensyahan mo na lamang siya. Grabe talaga ang asawa mo. Buti at napagtitiyagahan mo. Oo, kasi asawa ko siya. Wala na akong magagawa dyan, isa pa mahal na mahal ko siya. Ganun ba? O sige, tara na. Nakapagpahinga naman na tayo. Pwede na tayo sumunod sa mga kasama natin na riders. Tatay, pwede ko bang iwanan ng anak ko? Saan ka pupunta, Ana? Doon kina Maria, naboboring ako sa bahay dahil wala si Dong. Nagpunta ulit siya sa mga kasama niyang riders. Gusto ko din naman ma-relax. Anong ma-relax? Makikipagsugal ka? Oo, tatay. Naboboring nga ako kaya gusto ko maiba naman. Ang dami mong pwedeng gawin kahit wala si Dong. Alagaan mo ang anak nyo, maglinis ng bahay. Magbenta ka, magbukas ng store sa inyo para hindi lang si Dong ang nagtatrabaho para sa inyo. Meron naman na si Dong na nagtatrabaho, kaya siya na ang bahala diyan, tatay. Ano?
Iiwanan mo ang anak mo tapos ay aalis ka. Anong klaseng pag-iisip yan? Sige na po, tatay, saglit lang naman ako. Huwag mo sanang pinahintulutan na iwanan ang anak niya dito. Kahit ayaw ko pero gustong gusto naman na umalis, wala din akong magagawa. Ano ba naman ang anak natin na yan? Kapag aalis si Dong ay aalis din siya. Imbes na mag-alaga sa kanilang anak at magayos ng kanilang bahay, ay aalis din siya. Kaya nga, paano na lang kung malunglong siya sa sugal? Subukan niya lang at makakatikim iyon sa akin. Tapos tayo ang mag-aalaga sa anak nila ni Dong. Ang galing niya pag ganon. Malapit na siyang masampal ko. Ano ba naman ito? Talo na naman ako. Kahit pa konti-konti lang ang itinataya ko ay talo pa din. Malas talaga ngayon. Ana, bakit nandito ka? Akala ko ba ay nandoon ka pa din sa table at nababaraha? Ubus na ang pera ko kaya wala na akong pantaya. Ano pa ang gagawin ko doon kung wala na akong maitaya? Gusto mo ba ng maraming pera na pansugal? Gusto mo bang pahiraman kita? Baka gusto mo, sa tuwing pupunta ka dito sa sugalan ay tayo ang mag-asawa at bibigyan kita ng pera. Ano? Hindi ba may asawa ka? Mayroon din akong asawa at anak. Meron pero nasa abroad naman siya. Tsaka tuwing pupunta ka lamang dito ay tayo ang magkasama at magiging mag-asawa. Kaya marami akong pera dahil lahat ng ito ay galing sa kanya. Payag ka ba sa sinabi ko, Ana? My loves, nandyan ka na pala? Kadarating mo pa lang. Oo, kadarating ko lang. Marami akong dalagaling Benguet at Pangasinan. Ang layo pala ng pinuntahan mo. Oo, kasi first time namin magpangasinan kaya nagpunta na din kami sa Benguet. Ganon ba? Tignan mo itong mga dinala ko. Parang hindi pa din maganda ang araw mo ha. Huwag ka nang mag-alala kasi nandito na ako. Nasaan ang anak natin? Nandun kina tatay. Iniwan ko sa kanila. Bakit siya nandoon? Natural. Alangan ikaw lang ang nag-e-enjoy sa buhay. Dapat ay kinuha mo naman ang anak natin para nakapasyal din. Ikaw nga dyan. Ayaw mo din kaming dalhin ng anak mo sa tuwing kasama mo ang mga riders na tropa mo. Kaya wag mo na din akong pakialaman sa tuwing nilalayasan mo kami. Sige na at kukunin ko na ang anak natin kina tatay. Palagi na ngang nagsusugal ang asawa kong si Ana Mang Tomas. Nagtatago silang naglalaro nito dahil bawal ang pagsusugal sa aming bayan, kaya marunong din silang magtago. Dahil kampante din ako sa asawa ko na wala siyang ibang ginagawa, ay palagi din akong nagre-rides kasama ang mga tropa kong riders, minsan 1 o 2 beses isang buwan, at kahit saan-saan na lugar kami napupunta. Kahit na ganoon ay hindi ko naman pinapabayaan ang pamilya ko. Kung aalis ka Dong ay bigyan mo ako ng pera. Talaga naman na binibigyan kita ng pera. Dagdagan mo kasi ilang araw ka naman na mawawala. Ano kaya kung sumama ka na lang sa kin? Iwanan muna natin ang anak natin kina tatay at nanay para masubukan mo naman ang mag-rides. Ang ganda kaya sa pakiramdam. Ano ka? Kawawa naman ang anak natin. Hindi naman siya papabayaan nila nanay at tatay. Di bali at uuwi din tayo ngayon. Hindi na, tinatamad lang ako na nagbibiyahe. Ikaw na lang pumunta. Sige kung ganun ay ayaw mong subukan. Hindi na kaya ikaw na lang ang aalis, basta iwanan mo na lang ako ng pera. Sayang, excited pa naman ako na isama ka. Akala ko ay hindi ka makikipagkita sa akin ngayon, Ana. Anong hindi? Wala ngayon si Dong kaya pwede tayong magkita. Iniwanan ko naman na ang anak ko kina nanay at tatay. Sa palagay ko ay mas gusto mo na ako kaysa sa asawa mo. Gusto ko pa din naman si Dong pero mas gusto niya nagra-rides. Eh di hayaan ko na lang na mag-enjoy siya. Nag-e-enjoy din naman ako na kasama ka. Bibigyan mo pa ako ng pera at madodoble ito kapag nananalo ako sa sugal. Tama ka dyan. Kaya wag tayong uuwi ngayon. Magkasama tayo, iuuwi kita pagkatapos natin magsugal. Paano na lang ang anak ko? Di ba sinabi mo na nasa nanay at tatay mo? Kaya wala tayong problema dyan. Tayo ang magkasama mamayang gabi, Ana.
Nasaan na kaya si Ana? Ewan ko ba dun sa anak mo? Hindi yata siya uuwi ah. Kanina pang inaantay ng anak niya. Ano ba naman yung mga anak mo? Nag-anak sila pero hindi man lang nila kayang asikasuhin. Oo nga, iisa lang ang anak nila, pero hindi man lang nila maasikaso. Ano ba naman kasi sila? Ano ba ang pinagkakaabalahan nila? Alam mo naman na laging sumasama sa riders itong si Dong, kung saan na lang sila nakakarating. Si Ana naman ay lagi na yatang nagsusugal. Anong klaseng tao naman itong mag-asawa? One day later. Nasaan na kaya si Ana? Bakit wala pa siya? Asawa ko, iba na yata na ginagawa nila. Ano pa ba? Gawain ba ng mabuting anak ang mangiwan sa kanilang anak ng isang araw? Ang mahirap kung hindi lang sugal ang ginawa ni Ana. Ayan, may tumigil na motorsiklo sa harapan. Tignan mo ba kasi Dong na yan? Nanay, tatay, sunduin ko sana si Ana at ang anak namin, wala kasi sila sa bahay. Saan ka ba nanggaling Dong? Para kang binata na nagre-rides. Dahil diyan, napapabayaan mo na ang pamilya mo. Isang beses lang naman po kada buwan, nanay. Hindi palagi. Oo, pero hindi na maayos ang asawa mo. Baka hindi na lang nagsusugal iyon. Ang mabuti ay huwag ka na lang muna magre-rides kasama ang barkada mo Dong. Bantayan mo na lang muna nag-iyong pamilya. 2 araw lang naman yon, tatay. Alam niyo ba na gusto ko sanang isama si Ana, kaso ayaw naman niya. Basta itigil mo na lang muna yan Dong. Making ka sa amin. Bantayan mo ang pamilya mo. Wala akong masabi sa'yo kasi maayos kang manugang, pero mas mabuti kung bigyan mo ng maraming oras ang iyong pamilya. Dahil kinausap ako ng mga manugang ko ay ginawa ko ang sinabi nila. Sa tuwing wala akong pasok ay nasa bahay lamang ako at binabantayan ang mag-ina ko. Pero nakita ko na hindi mapakali si Ana, mas gusto niyang lumalabas. Kung tatanungin ko naman kung saan siya pupunta ay sasabihin niya lamang na mamamasyal dahil naboboring daw siya. Isang araw, Saan ka na naman pupunta, Ana? Ang daming pwedeng gawin dito sa bahay para hindi ka ganyan. Pupunta lang ako sa labas dahil naboboring ako dito sa bahay. Mas gusto kong lumabas. Bakit? Pupunta ka na naman na magsugal? Paano mo nalaman yan? Alam ko na nagsusugal ka. Kahit na magsugal ako, hindi naman ako humihingi sa'yo. Saan galing ang pera mo? Siyempre, nananalo ako palagi kaya may pera ako. Huwag kang magreklamo na nagsusugal ako kasi hindi naman ako nanghihingi sa'yo ng pansugal ko. Ana, itigil mo na ang ganya kasi walang mabuting mabibigay ang sugal sa'yo. Akala ko ba ay pupunta tayo sa sugalan ngayon, Amos? Hindi mo na Ana, gusto kong magpalamig ngayon. Na-stress ako sa bahay. Bakit anong nangyari sa'yo? Dumating yung asawa ko galing abroad. Lagi siyang nakabantay sa akin ngayon. Kaya gusto ko munang lumayo kasama ka. Ano? Paano na yan? Meanwhile. Ikaw ang kabit ng asawa ko? Ang kapal ng mukha mo. Fe, ano ba yan? Sinundan mo ako? Oo, at iyang malandi na babae ang kabit mo. Fe, itigil mo na yan. Tama na, wag mo akong sabunutan. Ang sakit. Kulang pa yan. Ito pa sa'yo. Buti at nakauwi ka na. Anong nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng galos at may black eye pa ang mata mo? Wala ito. Anong hindi? Nakipag-away ka ba? Wala nga. Ang kulit mo naman. Bakit ba paulit-ulit ka? Huwag kang magsinungaling, Ana. Sabihin mo kung ano ang nangyari sa'yo. Walang nangyari sa akin. Sige at magpapahinga na ako. Dito umuwi si Ana? Sino ka ba? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang asawa niya? Nakita mo naman siguro ang itsura ng asawa mo na umuwi. Marami siyang galos at black eye. Ikaw ba ang may gawa nun sa kanya? Oo, at kulang pa yon dahil malandi ang asawa mo. Siya ang kabit ng asawa ko. Sobrang landi ng asawa mo. Binibigay ng asawa ko ang lahat ng pera na bigay ko sa kanya galing abroad. Isa siyang kabit. Ano? Huwag mong gawing masama ang asawa ko. May ebidensya ako para maniwala ka. Narito ang larawan nila na magkayakap dahil hindi ako pupunta dito na walang dalang ebidensya. Ito ang larawan at video. Totoo ba ang sinabi ng babae
na pumunta dito na ikaw daw ang kabit ng asawa niya? Ano? Hindi yan totoo. Sinungaling! May ebidensya siyang ipinakita sa akin. Ang liwanag na nagho-holding hands at magkayakap kayong dalawa. Malandi kang babae. Sana patawarin mo ako. Making ka sa akin, Dong. Hindi tumigil ka. Nandito na nga ako tapos naghanap ka pa ng iba. Malandi ka. Tumigil ka nga dyan, Dong. Ikaw ang palaging wala. Malay ko ba sa pagre-rides mo ay may nakaangkas din sa'yo, kaya wag kang mag-aasta na walang kasalanan. Ikaw ang palaging wala dito sa bahay. Babaliktarin mo pa. Huwag mo akong igaya sa iyo na malandi. Lagi akong wala dito sa bahay dahil nagtatrabaho ako. Isang beses sa isang buwan lang kami magkasama ng mga riders na kaibigan ko. Hindi mo ba naiintindihan iyon? Hindi ako nagkulang sa inyo. Hindi kayo nagugutom dahil binibigay ko lahat ng kailangan ninyo? Ang sabihin mo ay talagang malandi at makati kang babae. Sige, sabihin mo na ang lahat ng gusto mo. Ang kapal ng mukha mo ana at ganyan pa ang pananalita mo. Dahil hindi ako nagmamalinis. Sabihin mo kung anong gusto mo. Maghiwalay na tayo. Dahil ayaw kong nakikisama sa marumi at malanding babae na tulad mo. Maghiwalay na tayo at kukunin ko ang anak ko. Ano? Hindi pwede yan. Ako ang mag-aalaga sa anak ko dahil wala kang karapatan sa kanya. Anong sabi mo? Anak ko din siya. Hindi mo siya anak. Anak naming ng totoo niyang tatay. Anong sabi mo? Hindi ko anak ang anak natin. Totoo ang narinig mo. Wala tayong anak. Wala kang karapatan. Hayop kang malanding babae ka. Huwag mo akong saktan. Hindi ako makahinga. Hindi ko inaasahan ang sinabing iyon sa akin ni Anamang Tomas. Mabuti na lang at hindi ko siya napatay sa mga oras na iyon. Sobra ang galit ko sa kanya Mang Tomas. Dahil sa sama ng loob at galit ko kay Ana sa sinabing hindi ko anak ang anak namin ay nagpa siya akong magpa-DNA test. Ang naging resulta nga nito ay negative at hindi ko talaga tunay na anak ang bata. Hindi ko anak ang inaakala kong anak namin. Sobra ang panloloko niya sa akin Mang Tomas. Sa tagal ng panahon na niloko niya ako dahil marami talaga ang naging lalaki niya. Kaya ako na ang umiwas sa kanya. Pagkatapos ng ilang mga taon ay may kinakasama na din ako Mang Tomas. Pilit ko na lang din kinakalimutan ang nangyari sa amin ni Ana na minsan ay minahal ko. Maraming salamat Mang Tomas Animations. At ayan nga ang kwento ni Dong, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ito at kung may mga kwento din kayo, ay i-message nyo lamang ako at gagawan din natin ng animation. Please like and subscribe na lang mga kaibigan.